Maraming mga NBA players ang lumilipat ng national team. Noong nakaraang April, si Thon Maker mula Australia lumipat ng South Sudan. Tinanggal siya sa listahan noong 2023 papasok ng World Cup. Pasok din kasi sa Olympics ang South Sudan na first time ngayong maglalaro. Si Thon Maker ay naglaro na sa Team Australia bilang local player. Dahil yon sa batas ng Australia na si Thon Maker nasa 5 years old pa lang, kaya nagkaroon siya ng citizenship. Yung pamilya kasi niya or yung parents niya refugee galing South Sudan. Yun talaga ang birthplace nitong si Thon Maker. Madali lang din siyang binitawan ng Australia at nakalipat ng ibang national team dahil sa interest of basketball development ng FIBA. Si Klay Thompson, naging practice player naman para sa Team Bahamas pero hindi siya maglalaro para sa Olympic qualifying tournament or kaya kahit sa Olympics. Ang kailangan kasi munang gawin, i-release siya ng Team USA sa kaaprubahan ng FIBA para makalipat si Klay Thompson. Ang isa pa kasi doon, naglalaro din sa Bahamas si Eric Gordon. Nang lumipat kasi si Gordon last year na bypass yung rule ng FIBA dahil din sa best interest ng basketball program ng Bahamas. Pero nakalagay kasi doon kinukonsider na naturalized player si Eric Gordon. Kinontra din dati ni Andres Nocioni ng Argentina yung paglipat ng ibang mga Team USA player sa ibang national team. Sinabi naman ni Windhorst na hindi naman talaga allow lumipat yung isang player sa kabilang national team pero dahil sa competition nababago doon ang rule ng FIBA. So ito yung kalimitang nababasa ko sa comment section kapag yung isang player lumipat ng kabilang national team na meron sa buhatan doon. Kasi sa Pilipinas maraming foreign player na hindi makalaro sa FIBA dahil sa hagop rule. Before 16 years old kailangan makakuha ng Philippine passport. Pero meron namang mga exception na binibigay doon katulad ni Chris Newsom na bigyan ng local status ng FIBA dahil mahigit ng 10 taong nakatira sa Pilipinas. So mostly yung hindi mga umabot sa hagop rule, ang landas nilang pwedeng gawin ay katulad nung kay Chris Newsom na base yun sa FIBA Article 3, 21A. Yung kina Thon Maker, Eric Gordon at possible kay Klay Thompson nasa Article 22 ng internal rules ng FIBA. Ang ruling kasi doon pwedeng lumipat ng isang player kung nasa best interest ng national team. In short, kung developmental country pa sa basketball ang team na yon. Kasama doon ang South Sudan at yung Bahamas. Sa Asia, ito yung nakita kong developmental team. Base sa FIBA website as of 2013 pa to. Wala dyan ang Pilipinas, Korea, China, Lebanon, Iran, Jordan, Japan at yung malalakas ng team dati pa. Ang isang team na lumakas na galing sa FIBA Developmental Indonesia. Dati kung maalala nyo, si Brandon Hawato pinayagan bilang local ng FIBA. Base kasi yun sa ruling ng origin ng player. Sa madaling salita, yung tatay ni Hawato galing talagang Indonesia. 5 taon na rin siya nakatira sa Indonesia noon at naglaro sa mga professional league. Marami kasing factor ang pinagbasihan doon. Kaya nga dati sina Clarkson at si Sistan hinabol baka maging lokal. Yung kay Jalen Green kasi sinabi agad niyang malabo siyang makalaro sa Pilipinas dahil naglaro na siya sa Team USA under 18 or 19 tournament ata yun. Kailangan niya kasing kumuha ng clearance sa Team USA pati sa FIBA. Buti na lang kung merong mag-aasikaso nun para sa kanya. Sinabi na rin naman na alam nilang hindi makakalipat si Jalen Green. Ang isang reason doon hindi siya bibitawan ng Team USA. Yung isa pang part, interest of development ng team. Mostly kasi yung kay Eric Gordon, yung agent niya at yung Team Bahamas ang nag-ayos ng kanyang papeles para makalipat ng national team.